akin naman, parang kung trimester, parang okay naman siya. Oo. Ang mahirap lang, yung ang dami nilang i-review sa bawat semester. Hindi dagdag kaalaman kundi panibagong stress ang nakikinita ng nanay na si Ara Frigiliana sa planong trimester system ng Department of Education. Ayon kay Ara, kung sa ngayon hirap nang makahapay ang mga bata sa dami ng gagawin sa paaralan, maaaring lalo silang magkaproblema kapag itinuloy ang planong ito. Base sa plano ng DepEd, hahatiin ng school year o ang 201 school days sa 3 academic terms para magkaroon ng mas mahaba at tuloy-tuloy na araw ng pagtuturo sa layunin ng mas maayos na pacing ng mga aralin. Gayunman, bagamat para sa ikatututo ang layuning ito, hindi maiwasang mag-alala ng ilang mga nanay sa adjustment na gagawin ng kanilang mga anak para makasabay. Siguro dapat muna nila, itry muna nila kung may magbabago ba o wala, o mas lalo lang mahihirapan yung mga bata o hindi mahihirapan doon sa gagawin nilang pagbabago. Ang ilan naman sa mga estudyante, sinabi na hindi pa sila handa sa ganitong pagbabago. Pangamba pa nila, baka dagdag workload lamang ito at mahirapan sila. Ngayon pa lang po, marami na po kaming hinahabol. What more pa pag nag-trimester? Tapos malaking adjustment po siya since yun nga po, graduating na po kami, mag-grade 10 kami. So, mahirap po siya, baka mamaya mahirapan po kami sa pag-a-adjust, then maapektuhan po yung grades namin if ever. Sa school po namin, at least 10 hours po kaming nandoon. Hindi pa po kasama yung, kung may practice pa po kami outside school time. So, yung oras pa lang po na kinakain ng school sa pang-araw-araw namin, di pa po kasama yung transportation. Especially po dito, medyo traffic din po pag hapon na. So, nakakaano po siya sa stress namin. Parang nagtitrigger po minsan or madalas. Kaugnay nito, naglabas naman ng paglilinaw ang Department of Education na panukala pa lamang ang trimester system, wala pang pinal na desisyon at sasailalim pa nila ito sa maraming konsultasyon. Sa inilabas na official statement ng kagawaran, sinabi nito na nauunawaan ang pangamba na ipinupunto ng mga mambabatas, guro at stakeholders. Ayon pa sa ahensya, aktibo silang nagsasagawa ng konsultasyon at patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng edukasyon at iba pang stakeholders para matiyak na lahat ng boses ay maririnig at maisa sa alang-alang. Layunin nila ng panukalang ito na suportahan ang mas malawakang reforma na magpapasimple sa pagpaplano, pag-improve sa paggamit ng academic time at pagbawas ng workload o pressure sa mga guro. Dagdag pa ng DepEd na prioridad nilang tiyakin na ang anumang reforma ay magpapatibay sa tuloy-tuloy na pagkatuto habang pinapabuti ang kondisyon ng parehong mag-aaral at guro. Suportado ng Malacanang na idaan muna sa public consultation ng panukala. Ayon kay Palace Press Officer at Communication Undersecretary Claire Castro, magandang mapag-usapan ng mga stakeholder at interested parties ang naturang panukala upang makabuo ng mga angkop na programa para sa mga mag-aaral. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.